Bakit sa rapture maraming maiiwan? Mapagpalang buhay po mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome sa Usapang Born Again. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Dong Galang, at ngayon, isang paksa na naman ang atin pong pag-uusapan. Ang totoo, ito po ay part 2 na ng akin pong naipangako na kung saan kapag nag-rapture, makakasama ka ba? Yun po yung unang bahagi na akin pong naituro. 4 na araw na nakakaraan. Pero ngayon po, tatalakayin po naman natin ang part 2 ng ating discussion. Ano yun? Bakit sa rapture maraming maiiwan? Dito po papasok tayo sa isang katanungan na ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay nakasama sa rapture at ano rin ang mangyayari kapag ang isang tao naman naiwan sa rapture. So, yun po ang ating tatalakayin. Uulitin ko po, ang pamagat ng ating tatalakayin ay bakit sa rapture maraming maiiwan. Okay? Ngayon po, kung meron po kayong mga Bible, i-ready nyo po sapagkat babasahin po natin yung mga pangunahing verses, mga sitas na atin pong tatalakayin. Pero atin po munang balikan yung mga tinalakay po natin doon po sa kapag nag-rapture, makakasama ka ba? Okay? Una, doon sa atin pong napag-usapan, ito po ay isang bigla ang pangyayari. Walang nakakaalam. At ang mga patay po ay biglang magkakaroon ng resurrection. Sila po ay mabubuhay. At sila po ay aakyat papunta sa alapaa. At ang mga nabubuhay naman, sila po yung makakaranas ng rapture. Ibig sabihin, resurrection sa mga mananampalataya, rapture sa mga mananampalataya. Ang pagkakaiba kasi, sa resurrection, patay kasi yun. Kaya nagkaroon sila ng resurrection. Sila ang makakaranas ng resurrection. Yung mga buhay naman po, wala silang resurrection. Pero meron po silang rapture, mga kapatid. At sa rapture na ito po ay isang ginawang plano ng Panginoon upang ingatan niya ang kanyang mga tagasunod sa mga darating na mga dilubyo na tinatawag din nating tribulation. At bukod po doon, sa mga patong-patong at sunod-sunod na mga pagpaparusa na dadanasin ng sanlibutan ito, ay lalabas pa ang Antikristo. Yan po ay mararanasan ng sandaigdigan, pero hindi ho yan mararanasan ng mga taong sumunod sa ating Panginoon. Bakit po? Wala na nasundo na po ng ating Panginoong Jesus. Kaya lumalabas, mistulang pinabayaan na ng Diyos ang sanlibutan sapagkat wala na ang kapangyarihan ng mga asin at ilaw ng sanlibutan. Yun po yung mga mananampalatayang dahilan kung bakit napipreserve pa ang isang nagkukurap na sandaigdigan. Ngayon, kung kukunin na ang asin at ilaw, wala nang preservation ng planet Earth. Ang mangyayari po dyan, dadaan na po yan sa grabing kapighatian. Okay? So, yun po yung unang definition ng part 1 ng atin pong pinag-usapan. Ngayon naman, dadako tayo sa part 2, mga ka-worship. Uulitin ko po, bakit sa rapture maraming maiiwan? Okay? Sapagkat meron pong makakasama, pero meron pong maiiwan. Ang tanong, magkasing dami ba ang makakasama at saka sa maiiwan? Marami ba ang makakapasok, kokonti ang hindi? Or kokonti ang makakapasok, marami ang hindi? Doon po sa ating unang tinalakay, makikita po natin na ang rapture po ay diniscuss sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 hanggang 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Ito po ay diniscuss ni Pablo na kung saan sinabi nga niya na magkakaroon muna ng resurrection of the dead, at ito po ay
aakyat sa alapaap at ang mga nabubuhay naman po ay magkakaroon po ng biglaang pagdagit. Ito na po kasi yung pangako ng katuparan na binitawan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinabi niya yan sa John chapter 14 verse 1 hanggang 6. Well, alam naman natin yung John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Pero po, pag tinignan niyo po yung John chapter 14 verse 1 hanggang verse 4 po, basahin ko po muna para makita po ninyo. Sabi po rito sa verse 1 ng John chapter 14, ganito ang pagkakasabi. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house, there are many rooms. Sa ibang translation po, there are many mansions. If it were not so, I would have told you. I'm going there to prepare a place for you. And if I go and then prepare a place for you, I will come back and take you to be with me so that you also may be where I am. Maliwanag dito na nangako si Jesus na babalik siya para sunduin, katagpuin, dagitin o agawin ang kanyang mga alagad na ipinangako niya na dadalhin niya na kung saan dun din siya nakatira. Walang iba kundi ang kalangitan. Therefore, ang rapture po, ang pinakapangunahing layunin dito ay sunduin ni Jesus ang kanyang mga tagasunod sapagkat noon pa man ipinangako niya na pag na-prepare niya na ang lugar na pagtitirahan ng kanyang mga alagad, siya po ay babalik para sunduin ang kanyang mga alagad. Dalawa po ang pagbalik ni Jesus. Yung rapture, pagsundo yun sa mga mananampalataya. Yung second coming po, hindi po yan pagsundo, paghatol po yan ng Panginoon upang nang sa ganon yung panunuligsa, panunuya ng Antikristo at mga taong hindi naniniwala sa Diyos, panahon na para tapatan ng Panginoon yan. At tatapatan niyan kasama ang kanyang paghatol mula sa pinakapinuno, walang iba kundi si Satanas at ang lahat ng mga alipores niya ay hahatulan. Okay? So yun po, ang rapture po ay pagsundo, ang second coming po ay paghatol. Okay? Lumalabas mga kapatid, makikita natin dito ang pagkakaiba. So yan po ang kahulugan ng rapture. Sa pagsundong ito po yung matagal na nating hinihintay na sinasabi natin, Maranatha, come quickly. Lagi natin nakikita sa Bible yan. Kaya nga may mga church nga, pinangalan nila, Maranatha, come quickly, di ba? Talaga namang very quick ang pagbalik ng Panginoon. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, Maranatha, come quickly. How quick? Gaano po kabilis? Ito po ay magaganap sa isang kisapita lamang. Pagpikit lang ng mata mo, gano'n, yun na mawala na po lahat ang mga mananampalataya. Okay? Kaya lang po, mga kapatid, yung ibang nagsalita ng Maranatha, come quickly, namatay po sila sa kakaantay. Yung akala nila ay mabilis lang ang pagdating ng Panginoon. Wala. Inabot na po sila ng kamatayan. Okay? Kaya lang, ang kagandahan nun dito, kahit namatay po sila, nung susunduin sila, bubuhayin sila. At yun po yung resurrection. Alam niyo po, hangad ko na sana lahat tayo ay sama-samang makapasok sa kaharian ng Diyos at tamasahin natin ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating Panginoon. Ibig sabihin pala ay napakagandang karanasan ng rapture? Yes po, 100% yes na yes. Okay? Imagine, nabuhay tayo sa mundo na punong-puno ng kasalanan. Nabubuhay tayo sa mundong ito na kung saan pinipilit nating mabuhay na matuwid. Pero talaga pong aaminin ko, napakahirap pong mabuhay ng punong-puno ng katuwiran sa isang sanglibutan na punong-puno ng kasalanan. Ano naman ang mangyayari sa maiiwan?
Yan po ang talagang gusto kong babaran ng discussion para sa araw na ito. Okay? Ilan tayo ngayon sa planeta? More or less, nasa 8 billion people living in this planet po. Ang tanong, ilan ang Christian? Okay, kasi syempre, ibang paniniwala po yan, di ba? Ilan yung pong matatawag nating paniniwala ay na kay Jesus Christ or mga Kristiyano or sa kabuuan ng 8 billion people living right now in this planet. Okay? Ito po ay nasa 2.5 billion. 2.5 billion. Okay? Chinek ko po sa Google at nakita ko po nasa 2.4 plus So, nilagay ko na lang po sa 2.5. At doon sa 2.5 billion na Christian, okay, ay talaga bang lahat yun ay solid po na mga mananampalataya? Okay? Kasi po, sa totoo lang, yun po ay mga religion-based na Christianity. Mas pinipili po nila yung kanilang relihiyon kesa kay Jesus Christ. Pero kiniklaim nila na sila po ay tagasunod ng ating Panginoon, pero ang akap po nila ay nasa kanilang pananampalataya ayon sa kanila pong relihiyon. At kung titignan po natin ang 2.5 billion na ito, ang makukuha lang po dito siguro mga 20%. At ang 20% po na mismong mga mananampalatayang masasama sa rapture, ito po ay papalo lang ng 500 million. Okay? In other words, as of today, base sa 2.5 billion na mananampalatayang Kristiyano or sabihin natin naniniwala sa Kristyanismo, 20% ng 2.5 billion po ay 500 million na makakasama sa rapture kung sakasakali po and that will be 6.25% kung sakasakali. Kung tama po ang aking calculation, yan po ang maliligtas or kokonin as of the moment kapag nag-rapture. 6.25% out of 8 billion people, which is equivalent po sa 500 million or sa 2.5 billion, which is 500 million lang. Okay? So lumalabas mula sa 8 billion na katauhan, ang Kristiyano ay 2.5, pero ang mararapture sa 2.5 billion ay 500 million lang, which means that is 6.25% lang sa kabuuan ng 8 billion people. Ngayon, tama ba na 500 million ang maliligtas or which is equivalent sa 6.25%? To be honest, malamang baka hindi. Baka mas mababa pa dyan. Kasi sobrang laki ng 500 million para ma-rapture po. Sa current na estado ng church ngayon na kung saan halos marami sa nagpapakilalang born-again Christian, mga balat sibuyas, mga sensitive, nga pagsabihan mo lang, lilipat na kagad sila ng ibang church or hindi na talaga sila dadalo. Kasi mabigat kalaban ng mundo, yung mapang-akit na mundo. Okay? Marami akong kilala. Ipinagpapalit nila ang Sunday worship service nila sa pasyal. At inuuna nila ito. Mahalaga sa kanila yung mga pasyal at hindi sila dadalo. Ang Sunday po'y non-negotiable. Alam din ng mga pastor, sinasabi kong ito. Dahil walang pastor na hindi nakakaranas ng ganito sa kanilang mga churches. Na may mga miyembro sila na ganyan ang pakikitungo sa iglesia. Masyadong mababaw. At yung 500 million or 6.25% po na isasama natin sa sila ba ay maliligtas 500 million, yung totoo masyado pang marami yun. Baka mabawasan pa. Okay? So napakaliit lang po ng maliligtas. Kaya nga ang tanong kapag bakit sa rapture maraming maiiwan?
Kasi primarily, out of 8 billion po, automatic, halos yun pong umo-occupy ng 6.5 billion. Hindi mananampalataya eh. Sa 8 billion. At ang mananampalataya o maituturing na Kristiyano, 2.5. At sa 2.5, hindi pa believer yun. Meron lang relihiyon. Pero hindi talaga sila ganap na mananampalataya. Sa 2.5. Kukunin mo ngayon yung 20% ng 2.5, which is 500 million. Solid na ba yun? Duda pa rin po ako eh. Duda pa rin. Siguro nasa 100 million o 200 million lang. Aba, kung nilagay po natin sa 200 million, ibig sabihin sa kabuuan ng 8 billion, 1 to 2% lang ang maliligtas. 1 to 2% lang ang makukuha sa rapture. Ang tanong, kasama ka ba doon? Kung sakasakaling tama ang aking calculation na out of 8 billion people right now, there will only be 200 to 300 million ang maliligtas kapag sa isang iglap nagkaroon ng rapture. Sana, di ba? Well, anyway, ito lang po ay pagmumulat na akin pong ibinabahagi sa inyo sapagkat yun yung tanong eh. Okay? Bakit maraming maiiwan pag dumating na yung rapture? Kasi po, iyan ang pinakamabigat na suliranin. Yun pong ang tao ay meron siyang ibang pinagkakaabalahan. Alam ni Jesus yan. Sabi niya, sa panahon ng rapture na mangyayari, kamukhang kamukha yan sa panahon ni Noah. Busy ang mga tao sa galaw ng mundo, pero wala sa Diyos. Kapag ang pinag-usapan po natin ay patungkol sa magaganap, normal ang isang pangkaraniwang araw dumaan at biglang magra-rapture. Okay? Kaya lang malaki ang ikagugulat ng nakararami sapagkat sila po ay naiwan. Sa panahon ng rapture, lahat ng hindi naniniwala, iniwan. Or naniniwala man pero hindi nagtitiwala, iniwan din. Or nagtitiwala man pero hindi sumusunod, iiwan din. Okay? Kapag ang lahat po ay nasundo na, silang mga tinatawag ko nga pong ilaw ng sanlibutan na nagbibigay liwanag sa mundo ito, wala na po. Wala ng asin na magpe-preserve, wala ng ilaw na magbibigay ng liwanag, sapagkat lahat po sila ay sinundunan ng Panginoon. Unti-unti nang mabubulok ang mundong ito dahil una, wala na ang kapangyarihan ng Diyos, pinabayaan niya ang nabubulok na sandaigdigan. Kasi nga nasundo na niya at ang mga naiwan, wala siyang pakialam doon. Okay? Kumbaga, anyway, sa tagal ng panahon ng pagyayaya sa inyo, ayaw niyo sumama. Okay? Ngayon, umalis na ako, maghabol kayo sa tambol mayor, di ba? Ngayon, sa tanong na what if nakasama ka sa rapture, aba maganda mangyayari. Ikaw ay makaka-enjoy ng kalangitan, buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasiyasiya. Wala nang pagluha, wala nang kamatayan sa piling ng Diyos. Napakagandang karanasan po nito. Sa tanong na maiiwan naman, what if hindi ka nakasama? Kung ikaw ay hindi nakasama, kasi ang totoo si Jesus mismo kasi ang nag-decide na hindi kanya isama. Ngayon, bakit nag-decide si Jesus na hindi kanya isama? Kasi ayaw kanyang makasama. Bakit ka ayaw makasama? Kasi alam ni Jesus ang ginawa mo sa buhay mo. Masakit kasi akala mo makakasama ka. Sa bandang huli, hindi pala. Kinakailangan mong alamin kung bakit ka iniwan at bakit hindi ka isinama ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan nyo, ang rapture po, ito po ay pagsundo ni Jesus, and therefore, ang nasusunod dito, kung susunduin ka o hindi, ay walang iba kung hindi si Jesus mismo.
Kung minsan aalamin po talaga natin ang dahilan kung bakit hindi tayo makakapasok or bakit hindi ka ligtas o bakit hindi ka nakasama, isa lang. Isa lang. Unforgiven sin. Ang kasalanan mo ay hindi napatawad. Okay, sasabihin, di ba lahat naman tayo ay makasalanan? Yes, ako makasalanan, ikaw makasalanan, lahat tayo makasalanan. Pero nahahati ho ito sa dalawa eh. Yung iba, sins are forgiven. Yung iba, they have unforgiven sins. Nasaan ka doon? Ikaw ba yung your sins are forgiven or you have unforgiven sin? Sapat na batayan yan kung tatanungin natin kung sama ka o iwan. Meron ka bang kasalanang napatawad na ng Diyos? O may kasalanan kang hindi napapatawad ng ating Panginoon? Okay? Sabihin mo na born again naman ako eh. Humingi na ako ng kapatawaran. Ba't ako naiwan? Kasi nga, matapos kang humingi ng kapatawaran at ikaw ay pinatawad, ano ang sinabi ng Panginoon sa iyo? Sin no more. Sin no more. Huwag ka nang magkasala. Ngayon, kung bakit hindi ka nakasama, tignan mo yung utos na sin no more. Malamang matapos mong tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo, nagpatuloy ka pa rin sa kasalanan. Yung baboy daw pagkatapos paliguan, babalik uli sa pusali at magkakakasat uli sa putikan. Sayang yung pagpapaligo sa baboy. At yung aso daw, matapos isuka, kakainin ulit. Ang bigat ng binitawang mga pag-example ni Jesus sa bagay na ito. And that is sin no more. Di ba? Tapos, naiwan ka. Okay? At meron kang alam na teaching na sabihin, hindi ako magpapatatak sa 666. Naku, for all you know, kaya ka hindi natatakan, may 6 ka ng una eh. Yung katakawan mo sa mga inaalok ng mundong ito, bagong gadget, di ba? Ano yung gluttony? Yung katakawan sa pagkain na pinapakita ngayon sa social media kung paano niya isubo yung mga kinakain niya na para bang ang hangarin niya ay takawin ka. Gluttony ang tinutulak na kasalanan yan. Di ba? Bakit ba nagkakaroon ng restaurant na sa halagang $599, $499, $999, eat all you can? Kasalanan ang tinutulak niyan, katakawan po yun. At gusto-gusto naman natin, binibida-bida pa natin. Pinopost pa natin na kumain tayo sa big time na restaurant para maipagmalaki. Hindi natin naiisip na ito po ay klase ng panghihikayat ng masamang espiritu para tayo po ay magkasalanan. Anong klaseng kasalanan? Katakawan. Katakawan. Unang tatak yan ng 666, katakawan. Okay? 3 lang naman ang kailangan niyang 6 sa'yo. Siguro yung unang 6, pagkain. Yung pangalawang 6, gadget. Pangalawang 6 mo, yung cellphone mo. Di ba? Na taon-taon palit ka ng palit, gusto mo lagi kang in. Ay nako, dagdag mo pa dyan yung mahilig kang mamasyal, kahit puro utang naman. Mga bagay po na talagang tumutulak sa mga pang-aaliw ng mundo, ay nako, delikado ka po dyan. At pag naiwan ka na, ano na mangyayari? Makikita mo na ang lahat ng isinulat sa Revelation. Lahat ng trompeta ng 6 na anghel, lahat ng mga seal na bubuksan, na mamamatay dito, mamamatay doon, may planetang babaksak, lahat makikita. Ang masakit, sinabi sa Revelation, makikiusap ka na, natabunan ka ng lupa para ikay mamatay, pero ang sinasabi ng Biblia, hindi ka mamamatay kasi kinakailangang makita ang lahat ng iyon.
At higit sa lahat, makikita mo ang Antikristo, ang demonyo na nagkatawang tao na talagang sukdula ng galit kay Kristo. At kung ang Antikristong ito ay sukdulan ng galit kay Kristo, sukdulan din ang galit niya sa mga Kristiyano. Kinuha na ng Diyos, kinuha na ng Panginoon ang mga totoong tapat sa Kanya, ni-rapture na. Sino pagbabalingan ng Antikristo? Yung mga Kristiyanong naiwan. Pipilitin niya yan matatakan. Sa araw ng rapture, bakit maraming maiiwan? Sapagkat ang dahilan, yung kapit ng mundo sa kanila at yung kapit nila sa mundo, hindi mabitaw-bitawan. Okay? Ngayon, ano gagawin ko? Ang hirap pala ng magiging karanasan, sapagkat bukod sa naiwan ka na, madadanasan mo pa ang tribulation, makikita mo pa ang Antikristo na magpapahirap sa iyo. Di bali sana kung nanonood ka lang. Hindi, ikaw ang primary target. Ano gagawin ko? Well, simple lang ang gagawin po. Ang gagawin mo lang, tingnan po ninyo yung sinasabi ni Jesus. 2 men will be in the field, one will be taken, one will be left. 2 women will be grinding in a handmill, one will be taken, one will be left. Ito yung importante sa lahat. Therefore, keep watch. Keep watch, sabi ni Jesus dyan, because you do not know on what day your Lord will come. Sa Tagalog, sabi niya, mapagmasid kayo. Kung alam lang ng may-ari ng bahay ang pagdating ng magnanakaw, babantayan niya ang kanyang bahay para hindi ito mapasok. Okay? So, yung may-ari ng bahay po, ang babantayan niya, hindi yung magnanakaw, kundi yung kanyang bahay. At therefore, dito po sa tinutukoy na ito, mga kapatid, ang keep watch po dito ay keep watching yourself. Keep watching yourself. Keep watching your life. Lagi mong tignan, ano ba ginagawa ko sa buhay ko? Ano ba ginagawa ko sa sarili ko? Am I following the will of God? Am I following the Word of God? Alam niyo may kwento sa Bible, yung the parable of the 10 virgin po. Ang napasok lang doon, yung 5, yung wise. Yung foolish virgin, iwan. Ano problema? Nawalan sila ng liwanag. Okay, akala kasi nila sa kwento, on the surface, langis ang problema. Hindi langis. Bagamat langis ang kailangan doon sa kanilang gasera o ilawan. Pero talagang habol dito ay yung liwanag. Yung 5 po na nakapasok, maliwanag po sila eh. Nagtataglay sila ng liwanag sa sanlibutan. Naturingang kayong 10 ay tinatawag na makakasama sana sa kasal. Mga nahirang na, appointed na to be married to this wonderful groom. Ikakasal ka na pala eh. Bakit ka pa nabubuhay sa kadiliman? Ba't ayaw mo mag-stock ng langis? Yan tuloy, nung bigla ang pagdating, nakapasok yung nabubuhay na 5 virgin sa liwanag, yung nabubuhay sa dilim, iwan. Ang tanong, nabubuhay ka ba sa liwanag para tawagin kang ilaw ng sanlibutan o nabubuhay ka sa dilim at hindi ka ilaw ng sanlibutan? Keep watch. Tignan mo sarili mo. Tanungin mo sarili mo. Nagagampanan ko ba kalooban ng Diyos? Ang sabi doon, kung alam lang ng may-ari ng bahay kung kailan dadating, babantayan niya ang bahay niya. Bantayan mo buhay mo. Ang buhay mo ay bahay mo. Ang bahay mo ay buhay mo. Ikaw yung may-ari ng bahay. Gusto mong makasama sa biglaang pagdagit ng Panginoon? Dapat araw-araw, oras-oras, binabantayan mo ang sarili mo kung nagagampanan mo ba ang buhay na ito na laging umaayon sa salita ng Diyos.
na lagi sumusunod sa kalooban ng Diyos, na ang sinusunod mo ay ang laging gusto ng Diyos, at ang ayaw ng Diyos, ayaw mo rin. O baka baliktad, ang gusto ng Diyos, ayaw mo, at ang ayaw ng Diyos, gusto mo, patay, delikado ka dyan. Tapos ikakatwiran mo pa, hindi, mauunawaan ako ng Diyos dito. Ang hina naman niya kung hindi ako nauunawaan. Malaman natin sa rapture. Sabihin, brother do, huwag mo akong hatulan. O baka pagsalita ka, alam mo sino kang magaling. Hindi ako nagsasalita ng kung sino akong magaling. Sinasabi ko lang, are you keep watching yourself? Binabantayan mo ba ang buhay mo? Dapat po lagi nating tinitignan ang atin pong mga sarili kung tayo po ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit sa rapture maraming maiiwan? Naiwan kasi hindi nila sinusunod ang kalooban ng Diyos. So, ang magiging sukatan ng bagay na ito ay kung paano natin binabantayan ang ating mga sarili. Keep watch. Yan ang susi. Sa bawat araw na tumatakbo, tignan natin ang sarili natin, ang buhay natin, kung naaayon ba sa kalooban ng Diyos ang ating mga ginagawa. Yun po, mga kapatid. Sapagkat meron po akong nais i-share sa inyo sa bagay na ito. Una, you must know His Word. Pangalawa, you must obey His Word. Pangatlo, you must know that you obey His Word. At ang pangapat, you must know that you obey His Word because you want your life to have a transformation. Na kung bakit alam mong sinusunod mo ang salita ng Diyos, sapagkat ang nais mo'y ang buhay mo magkaroon ng kaganapan sa pagbabago. Mga kapatid, maiksi lang po ang buhay natin sa sanlibutan ito. Kinakailangan po nating i-check na gagampanan ko ba ang kalooban ng Diyos. Dahil pag hindi, susulitin natin sa harapan ng Panginoon ang lahat ng kasalanang ating ginawa. Ang tanong, ikaw ba yung klase ng tao na kung saan ang lahat ng iyong kasalanan ay napatawad? O ikaw yung klase ng tao na hindi napatawad ang mga kasalanan? So yun lang po mga ka-worship, maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa bagay na ito. Tandaan po ninyo, ang salita pong keep watch means keep watching your life and keep watching yourself. Kinakailangan lagi po natin binabantayan ang sarili natin sapagkat ito po rin ang maghahatid sa atin sa pagdagit ng Panginoon sa atin. Sapagkat kung lagi nating inaalam, nagagawa ko ba ang kalooban ng Diyos? Natutupad ko ba ang kanyang mga salita? Kapag alam mo na conscious ka sa bagay niya sapagkat ang nais mo matupad mo ang kalooban ng Diyos, walang dahilan ng Diyos para hindi kanya kunin. Walang dahilan ng Diyos para hindi kanya sunduin. Kasi ang hangad mo ay masunod ang kanyang kalooban. So yun lamang po mga ka-worship, maraming salamat sa panayam na ito. At sa mga susunod na talakayan, tayo po ay mag-aaral pa ng ibang sita sa Bible. At ipopost ko po ito sa aking YouTube channel na Usapang Born Again. At sa pangalan po ng Jesus Heart of Worship Church, ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Dong Galang. Maraming salamat po. At hanggang sa muli, pasamantala po ako magpapaalam. Bye-bye po.
Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.